nating makulay ang buhay. O bigyan natin ng kulay. Kung ikaw ay naging isang mahirap, sino dapat ang sisihin? Ikaw ba? O yung magulang mo? Ang sagot ko dyan, ikaw. Kasi hindi ka nagsikap. Balik tayo sa usapang asawa. O sa usapang mag-asawa. Naging marites na ako, chismosa, no? Hindi, gusto ko lang i-share sa inyo. Kasi ako wala akong asawa. So, hindi ko maintindihan or hindi ko alam kung ano talaga ang totoong buhay may asawa. Kasi nakikita ko, mag-asawa, maraming nag-aaway, maraming naghihiwalay. Lalong-lalo na pag yung asawa nila is salbahe, lasinggero, babaero. I-share ko na naman yung isang kwento ng buhay mag-asawa. So, wala akong minimension na pangalan. Bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magalit. Itong tao na to, lagi ko siyang pinagdadasal. Kinakausap ko rin siya ng mahinahon na magbago na siya para sa anak niya. Oo naman siya ng oo. Pero, kulang siya sa gawa. So, gawin natin content yung buhay niya para magkaroon kayo ng idea. Lalong-lalo sa kabataan. Kung ano yung buhay ng mag-asawa or gusto ko rin makuha yung opinion nyo tsaka yung sasabihin nyo para alam ko kung magka-idea ko para pag nag-asawa ko alam ko na ang gagawin kong pabubugbog sa asawa ko. So start na tayo sa kwento. Ito, ibang kwento naman mag-asawa na to. Itong mag-asawa na to hindi sila kasal. Meron silang 2 anak. Ngayon, yung lalaki is nasa bukid lang. Nagsasaka siya lagi. Masipag siya. So dahil masipag siya, malaki ang kinikita niya sa pagsasaka. Pero yung sinasaka niya is lagi niyang pinangiinom. Mas binibigyan pa niya ng importansya yung mga barkada niya kaysa sa pamilya niya. Pagkatapos niyang mag-ani sa kanyang palay, or sabihin na natin sumisweldo siya dahil katiwala siya ng isang may-ari ng lupa. Umaalis sa kanyang bahay or sa kanyang bahay para sumama sa kanyang barkada para makipag-inuman. Pagkatapos na ubos yung pera, aawayin si asawa. So dapat ang gawin niya, kung nagpapakahirap siyang magbukid o nagpapakahirap siyang kumita ng pera, ibangko niya para sa kinabukasan ng anak niya. Kasi ang anak niya is isang 1-year-old at saka isang 5 years old. So napag-alaman ko na itong lalaki, sinabi niya sa kanyang asawa na hindi na raw niya kayang pag-aralin ang kanyang anak. Samantalang daycare pa lang. Natatawa na lang ako. Daycare pa lang, wala pa siyang masyadong ginagastos, pero suko na ang tatay. Kung bumuo kayo ng isang pamilya, huwag makasarili. Parang nakikita ko sa lalaki is buhay binata. Kung magbuhay binata ka, dapat hindi ka nalang nag-asawa kasi kawawa ang mga bata. Well, wala kaming pakialam sa buhay mo kasi nagpapakahirap ka naman na magtrabaho, hindi ka humihingi sa amin para pang-inom mo, pero humanda ka sa araw na siningil ka ng kapabayaan mo sa sarili mo at hindi mo na kayang magtrabaho, saan ka dadamputin? Sino ang unang-unang lalapitan mo? Barkada ba or pamilya? Sinong unang-unang tutulong sa'yo? Barkada ba or pamilya? Piliin ang mga barkadang sasamahan. 2 klaseng barkada o kaibigan. Kaibigan na mapapabuti ka o yung kaibigan na mapapasama ka. Minsan ang mga kaibigan okay sila, mabait sila kasi may kailangan sila. Dapat piliin mo yung mga kaibigan na kahit wala kang pera, is tatanggapin ka at tutulungan ka. Huwag tayong makipagsabayan sa mga kaibigan o sa mga kapitbahay na alam nating hindi naman natin sila may sihigitan. Darating ang araw na may higitan mo sila sa tamang panahon, basta maghintay ka lamang. Huwag mo silang sabayan. Kaya sana itong tao na to is magbago na. At saka huwag kang magalit sa mga kapatid mo kung sinasabi mong wala silang naitulong sa'yo. Ang tanong, ikaw ba may natulong sa kanila? Sila nagsisikap para sa kanilang pamilya. Ikaw, nagsisikap ka para sa alak. Kaya isipin mong maayos yung mga sinasabi mo. Ingatan mo yung mga salitang lumalabas sa bibig mo. Sana itong video na to is mapanood niya. Pero wala akong ibang intention. Ang gusto ko lamang ay magising na siya sa katotohanan hanggat hindi pa huli ang lahat, hanggat wala pa siyang sakit. So ginawa ko ng content ang buhay niya, pero hindi ko to binibigyan ng seryoso .
bigyan lang natin ng kulay ang buhay. Huwag masyadong seryoso. Kung napanood mo man to, kung alam mong ikaw yan, sana matamaan ka at hipuin ni God yung ulo mo at magbago ka na. Kasi ang tao ay patanda, hindi pa bata. Hanggat tumatanda tayo, marami tayong nararamdaman na sakit. At sana hindi pa huli ang lahat para sa pagbabago mo, para sa pamilya mo at sa mga anak mo. So hanggang susunod po na episode natin, episode 3, ibang asawa naman, nagiging marites na yata ako. Hanggang sa muli guys, ako nga pa pala ang lingkod, Joancy Fernandez po.